Maraming pumasok na imported na bigas at local production na nagdudulot ng sobrang pagbaba ng presyo ng palay ng bigas. The President may temporarily halt or stop importation of rice on a limited period. Itinuturing ng urgent matter na kailangang pag-usapan sa state visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa India ang pagtataas ng taripa, pati na rin ang ngayon rekomendasyon ng Department of Agriculture na temporary ban sa pag-aangkat ng imported na bigas. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Mesa, mahalaga na makontrol ang supply ng bigas dahil ang wet season o panahon ng tag-ulan ang itinuturing na main crop season ng bansa. Marami ang iniaani sa panahong ito kaya tumaas ang supply ng lokal na bigas. Dagdag pa riyan, marami ring imported na bigas ang pumapasok sa bansa dahil sa murang presyo sa international market. Sa ilalim ng Rice Tarification Law, wala nang limitasyon sa dami ng iniaangkat na bigas, basta magbayad ng buwis at kompleto ang requirements, pinapayagan na itong makapasok. Kung wala kang control sa ganito, patuloy na papasok yung mura, magandang klase naman na bigas, talagang ang main effect niyan ay yung sa farm gate price. So, the government needs to have a very careful balance. Of course, for our consumers, for our producers who are our farmers. Ngayon, sila talaga ang apektado sobra. Kaugnay nito, inirekomenda ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel na itiming ang pagpapatupad ng importation ban sa peak harvest season ng palay na pasisimulan sa September 1. Sakaling mapagkasunduan, tatagal ng 45 hanggang 60 days ang ipatutupad na temporary import ban. Ano talaga ito during harvest season kasi gusto natin din again magkaroon ng balancing action para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at sa kapakanan ng ating mga consumers. At timing din, huling datos ng PSA, record din na 15.9 negative yung deflation na to sa presyo ng bigas. Samantala, sa ulat ng Philippine Statistic Authority, nagkaroon ng pagbaba sa negative 15.9% sa presyo ng bigas. Ito na ang naitalang pinakamalaking pagbaba sa presyo ng bigas batay sa time series ng PSA mula pa noong Enero 1995 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman kasabay ng pag-aaral sa mga sanhi nito, tinitingnan din kung magkakaroon ng positibong epekto o malaking pagbabago ang posibleng pagtaas ng taripa sa iniaangkat na bigas. Of course, pag may i-increase yung tariff, ang implication niya is that there will be an increase in the retail price. So titingnan natin kung gaano kabilis ang increases at makapture naman natin yan. So una yung gaano kalaki at saka yung timing ng pagtaas. No? May lag effect ba yan? O? Kaya naman giit ng Department of Agriculture, dapat na maingat na mapag-aralan ng gobyerno ang planong pagtaas ng taripa at pagpapatupad ng importation ban. Layo nito na balansehin ang interes ng mga magsasaka at kapakanan ng mga consumer. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.